What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about kung paano mag-send ng pera gamit yung video online banking papunta sa ibang bangko or bank accounts or di kaya e-wallets like GCash, Maya or Cbank or di kaya papuntang BPI, PNB, DBP, Metrobank gamit yung BDO online banking application. So yung mangyayari is from BDO to other banks or e-wallets like GCash or Maya. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys, ayan, nakikita nyo, para makapag-send tayo ng pera mula sa BDO account natin papunta sa ibang bank account or e-wallets, of course, kailangan nating i-open yung BDO online application or BDO online banking natin. Siyempre, kailangan natin ng savings account, of course, na naka-enroll sa BDO online. So, siyempre, ayan, nakikita nyo BDO online, open natin yan. Then, of course, pag click ninyo, in-open ninyo yung BDO online application. So, ma-open siya. Makikita nyo, BDO online din login. Of course, kailangan nyo mag-login. Pagka-click nyo ng login, kailangan yung 6-digit PIN ninyo. Of course, kailangan nyo i-input. Pagka-input ninyo, ma-open na siya. Makikita na ninyo yung savings accounts and other accounts like credit cards. Kung meron kayong personal loan sa BDO, makikita nyo rin dyan. Siyempre, kasi nakalink lahat yan. So, siyempre, kasi mag-send account or mag-send money tayo to other banks. As you can see sa baba, here, accounts, send money, pay, QR, and more. Of course, send money tayo kasi magpapadala tayo ng pera. So, as you can see, guys, pansinin muna natin. Ayan, may savings accounts ako, isa. So, dyan manggagaling yung pera. Pwede naman magkaroon ng multiple savings accounts sa BDO, of course, kapag marami kayong business, something like that. It's okay lang magkaroon ng multiple accounts or savings accounts sa BDO. Siyempre, kasi mag-send money tayo to other banks, kiklik natin yung send money sa baba. Makikita nyo naman. Then, pagka-click ninyo, ayan, send money, own account, any BDO account, other banks, and wallets. So, other banks and wallets. So, yung wallets na sinasabi dyan, guys, is yung GCash, Maya, Cbank, something ganyan. Then, itong sinasabing own account dito, guys, is kapag may multiple savings accounts kayo sa BDO, gusto nyo lagyan ng pera yung account na yon from other savings account ninyo sa BDO lang din. So, dito kayo sa own account. Send money to your own accounts. Ngayon naman, dito naman sa any BDO account. Send money to other BDO accounts. Ibig sabihin, hindi kayo nagmamayari. Ibang tao yung nagmamayari ng BDO account na yon. Then, ito naman, other banks and wallets. Send money to another bank or wallet. Then, view schedule. Kapag may naka-schedule kayong pera or fund transfer for a certain time, like for example, bukas ng umaga, like 7 a.m. So, naka-schedule siya. Pwede yon via BDO online. So ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-transfer ng pera mula sa BDO, of course. Since dito tayo sa other banks, ibang tao or ibang bangko yung magmamayari. Kasi tulad ng sabi ko kanina, BPI, DBP, PNB, China Bank, yan. Doon mo ipapadala yung pera. So dito tayo sa other banks. So to get out of your curiosity, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung meron sa own account. So kapag click niyo yung own account guys, ganito yung lalabas. Makikita niyo send to kung anong account yun sa savings account sa BDO. Then any BDO account, ayan, makikita niyo send to, then account name, then account number, kung magkano, then send from. So kung saan manggaling yung pera. Then of course, dahil sa other banks and wallets tayo, dito tayo ngayon sa other banks and wallets as you can see. So makikita nyo guys, send to. Select a bank to send money to. Then i-click niyo yung arrow na yan guys, lalabas ito. Ayan makikita nyo, send to, InstaPay at saka PesoNet. Sa InstaPay guys, ayan nakikita nyo, send money real time up to 50,000 pesos per transaction. Tapos yung 50,000 na yun is kailangan mo mag-antay ng another day para ma-reset yung 50,000. Kasi parang yun yung radar system. Kumbaga, yun yung amount na kung saan madidetect ni AMLA, kumbaga, yung Anti-Money Laundering Act. Kasi minsan kasi,
Yun yung limit lang, 50,000 lang. Kaya beyond that, parang magkakaroon ng problema yung account nyo, ma-hold siya for further investigation. Kaya naman, nilimit nila sa InstaPay. Then, a service fee of 10 pesos will be charged per transaction. So, bawat transaction, guys, kahit 10 piso lang yan, actually, wala namang 10 piso, 100 pesos yung minimum transfer amount from BDO to other banks. So, kapag below 100, hindi kayo makakapag-transfer. 100 pesos yung minimum. Then, magiging 110 yung magiging deduction sa savings account ninyo, as you can see. Then, ito naman, silipin muna natin yung PesoNet. Ayan. PesoNet. Send money up to 500,000 pesos per transaction. So, ito naman, up to 500,000 pesos. Yung InstaPay naman is 50,000 pesos lang. Transactions done after 3 p.m., weekends and holidays will be processed on the next banking days. Ibig sabihin, hindi siya papasok kapag holidays or walang opisina. Unlike or compared to InstaPay, real-time siya, automatic siya makakredit doon. Then, a service fee of 50 pesos will be charged per transactions. Para aware kayo, guys. So, bawat transaction sa PesoNet is 50 pesos. So, ito na, guys. Lipat na tayo ngayon sa main topic. Ayun, nakikita nyo, kapag click ninyo yung send to, select a bank to send money to. Makikita na ninyo yung iba't ibang bangko dito. Makikita nyo yan. Alipay Philippines, Lazada Wallet, Allbank, Tariff Bank, Incorporated Asia United Bank, BDO Network Bank, BPI Vibe Up. Yan. Nakikita nyo lahat yan. Marami yan. Ayan. Swipe natin pababa. Kapag in-scroll ninyo pababa, scroll down ninyo, makikita ninyo dyan yung Allbank, Asia United Bank Corporation. Maraming klaseng bangko. Andyan yung Card Bank. Ayan, marami siya. May Cebuana, may China Bank, ayan, tulad ng sabi ko na, City Savings, ayan. Ngayon, para mapadali yung paghahanap ninyo, guys, sa bangko or e-wallets na gusto nyo padalhan ng pera, i-search nyo na lang siya, guys. Pwede nyo siyang i-search. Tulad niyan, GCash. Search nyo yung GCash. Ayun lumabas, G-Exchange Incorporated /GCash. Pwede din sa Maya, ayan. Pag sinearch nyo yung Maya, lalabas Maya Bank Incorporated, Maya Philippines Incorporated, Maya Wallet. Pwede din sa BPI, ayan. Pag sinearch nyo yung BPI Vibe Up by BPI, yun yung lalabas. Then, pag Metro Bank, ayan, makita nyo, pag tinype nyo, Metro pa lang nakalagay, ayan, lalabas, Metropolitan Bank and Trust Company. Baka malito kayo sa Metro Bank, hindi siya Metro Bank yung nakalagay is Metropolitan Bank and Trust Company. Kasi yun yung, ng Metro Bank. So, like for example, guys, sa GCash tayo magta-transfer ng pera. So, tulad sa Maya, guys, makikita nyo, send to G-Exchange Incorporated or GCash, then send money via InstaPay. InstaPay yung example natin dito, guys. Yung account number, of course, yung account number na ilalagay nyo dyan, guys, is yung mobile number. Kasi diba sa GCash, is mobile number or cellphone number yung nakalink doon sa GCash account ninyo. So, ilalagay nyo, guys, enter account number. So, sa account number, guys, yun yung mobile number na nakaregister doon. Same sa Maya. Pero naman kapag bank account, guys, yung papadalhan ninyo, kailangan nyo munang alamin yung savings account number bago kayo makapag-transfer. Kasi hindi pwedeng hulaan yung account number, guys, kasi masasayang yung pera nyo, of course. Kailangan nyo munang tanungin yung taong papadalhan nyo ng pera. Then, enter account name. So, kung ano yung pangalan, na nakapangalan dun sa account na yun, kailangan din, guys, kapag magta-transfer kayo ng pera. Then, amount. Siyempre, kung magkano yung ipapadala ninyo. Tulad ng sabi ko, 100 pesos yung minimum. Below 100, hindi kayo makakapag-transfer. Kailangan 100 pesos above. So, like for example, guys, 1,000 pesos yung ito-transfer natin. Then, nakalagay sa baba ng amount, send from. So, pipili kayo, guys, kung alin saang savings account kayo ninyo kukuha ng pera na ipapadala doon sa account na yon. So, kapag in-open ninyo, click ninyo yung send from, makikita nyo to, yan yung savings account na meron ako. Then, kapag click ninyo, guys, yung send, ayan, dediretso kayo ngayon dito. Total amount to be deducted is 1,010 pesos. 1,010. Dati, di ba, 1,000 lang yon. Dahil sa 10 pesos, yung magiging total deduction niya is 1,010 pesos. Ayan. Service fee is 10 pesos. Nandyan naman yung breakdown. Send money via InstaPay. Then, from Seth, ayan. Then, to Joseph. Pag-click niyo yung confirm, guys, ipapa-input sa inyo yung 6 digits PIN ninyo sa online banking. Yun yung lalagay ninyo para mag-proceed yung pag-transfer ng pera. Pagkalagay ninyo, pagka-confirm, automatic siya magta-transfer. Real-time yung crediting. Tapos, ito naman, kapag hindi pumasok doon sa account na yon, kailangan yung tawagan yung contact center ni BDO to verify regarding the status of your fund transfer. Kasi minsan, nagkakaroon ng delays kahit instant siya, minsan nagkakaroon ng problema sa system nila.
So I think that's all for now. So sana may na-share ko. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Kate. It's me again, Joseph Kate, that says, we're cashless. Ano ba yun? It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!